everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. Pinost ko lang pala ito sa FB page nakaraan at nagmaraming nag-message sa atin nang hingi ng recipe at gagawa doon natin ng video ito. Kaya ngayon, gagawa tayo itong napakasarap na peanut butter oatmeal cookie. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating room temperature butter at saka yung ating sugar. Kung gusto nyo medyo healthy yung inyong peanut butter oatmeal cookie, pwede kayong gumamit itong vegan na coconut sugar. Ayan, meron itong nabibili sa mga grocery. I-beat na natin ngayon yung ating butter at saka yung sugar na mga 1 minute, medium speed lang. Hanggang sa ma-absorb lang ng sugar yung ating butter. At huwag din po natin kalimutan na i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl. Ilagay naman natin ngayon yung ating peanut butter. Ayan, nabili ko lang ito sa grocery. Ito yung brand niya guys, yung binili ko, yung parang crunchy yung type niya. Yung meron kang nangunguya ng mga bits ng peanut. Dalawang klase ito guys, merong creamy at saka itong crunchy. Pwede kayong gumamit na kahit anong brand. Wag lang yung nabibili sa palengke guys, yung pinapalaman sa pandesal. Kasi masyadong oily yun, baka maka-apekto yun sa texture ng ating cookie dough. At saka may sugar content na yun guys, kaya medyo matamis siya. Then, ayan, nilagay ko na yung ating egg at saka yung ating vanilla. I-mix lang natin ito ng mga 1 minute. I-scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl. Then, isift na natin or salain na natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour, baking soda at saka yung ating salt. I-mix lang natin ito ulit gamit ang ating spatula dito guys. Huwag na tayong gumamit ng mixer dito para hindi po natin ma-overmix yung ating cookie dough. Then habang may dry flour pa tayo nakikita, ilagay na natin yung ating oatmeal, yung ating raisins, chocolate chips at saka yung ating nuts. Pwede kayong gumamit ng ordinary nuts lang guys, yung kagaya nito. Ayan, marami itong nabibili sa mga tindahan lang dyan sa tabi-tabi. Ayan, napakadali niyang hanapin. Ayan, pwedeng ganito, ito yung gagamitin nyo dito guys. Yung oatmeal palang ginamit ko dito guys, yung quick cook yung nakalagay, yung madali siyang maluto. Yung nilalagyan lang natin siya ng inini tubig. Pero pwede namang gumamit ng rolled oats, pwede din po yun. Pero mas maganda kapag yung quick cook guys, kasi mas madali siyang ma-absorb dito sa ating cookie dough. Then dapat ganito yung texture niya, hindi siya malambot, hindi rin po siya matigas. Ayan, sakto lang. Then gagamit tayo dito ngayon ng medium size ng ice cream scooper. Nagtitimbang ito kada isang scoop ng 30 grams. Ayan. Pero pwede nyo namang tansya-tansyahin na lang kung halimbawa pang bahay lang, pang snack lang, or pang merienda. Ayan. Depende na sa inyo guys, pwede nyo ring lakihan. Then habang nagpo-portion tayo ng ating cookie dough, dapat naka-preheat na yung ating oven ng at least 20 minutes guys bago po tayo magsalang. Then itong cookie dough natin, hindi na rin natin siya kailangang i-chilled pa. Ayan, diretso na ito after natin siyang gawin. Then, after pala natin siyang ibilog, guys, ayan, meron akong technique dito. Ayan, pwede tayong gumamit ng kahit anong flat nung bottom part or yung kahit baso or measuring cup. Ipa-flat lang natin siya ng konti. Pwede nyo gawin ito before i-bake or pwede nyo rin siyang gawin after nyo i-bake yung cookie or yung cookies. Para hindi masyadong umbok yung pagka-cookie niya. Pero pwede naman kahit hindi nyo nagawin itong ganitong procedure guys. Pwede nyo skip ito. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 15 minutes lang guys. 13 to 15 minutes lang. Then ito yung sinasabi ko kanina, pwede nyo gawin ito after i-bake. Para maging medyo flat lang yung ibabaw ng ating cookies. Pero ito naman ay optional lang guys. Pwede nyo nang hindi gawin ito. Kung halimbawa kapag pangbahay nyo lang. Pero kapag pangbenta nyo, maganda kung ganitong procedure yung gagawin nyo para hindi kayo mahirapan mag-stock or ilagay siya sa packaging. Ayan. Then, eto siya guys. 15 minutes ko lang ito binake. Ito yung palatandaan niya na luto na siya. Kailangan yung edge niya or yung gilid niya guys, brown na siya. Kahit malambot pa yung gitna, yun yung palatandaan ng cookies. Tandaan natin kapag nag-bake tayo ng cookies. Ayan, kailangan after natin siyang i-bake, medyo malambot pa yung gitna niya. Kasi maluluto pa yun guys after natin siyang i-bake.
i-rest muna natin siya sa baking tray ng mga 5 minutes. Basta kapag ka nakikita nyo slightly brown na yung gilid ng inyong cookies, pwede na yun guys, ilabas nyo na siya agad sa inyong oven para hindi nyo na siya ma-overbake. Ayan, kung naghahanap ka ng medyo healthy version ng cookies, pwede nyo itry ito guys, napakasarap din ito at hindi ganun katamis yung timpla nito. Ayan, hindi ako nagpapawala nito ng stock sa bahay, lagi akong gumagawa nito. Paborito namin ito isawsaw sa kape sa umaga at ginagawa din namin nung snack kapag halimbawa nanonood kami ng Netflix or ng TV. Basta i-stack nyo lang siya sa airtight container guys. Ang cookies kasi madali siyang mag-dry kapag naka-expose lang siya. Mas maganda kapag habang warm pa siya, i-sealed nyo na siya sa packaging nyo. Meron naman mabibili mga pang cookies na mga plastic or packaging ngayon para mapanatiling fresh yung ating cookies. Maganda rin ipang negosyo itong mga cookies guys kasi matagal yung shelf life niya, tumatagal siya hanggang 2 weeks sa chiller basta naka airtight container, then kapag freezer naman tumatagal siya hanggang 3 months.